Sa panahon ngayon kung saan balot ng issue ng katiwalian at corruption ang maraming bansa, lalo na sa ating bansa ang tungkol sa flood control project at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa kabila ng lumulobong utang ng Pilipinas, ni hindi man lang nakokonsensya ang mga corrupt na politiko. At bawat pisong idinadagdag dito ay may katumbas na pawis at buwis ng bawat Pilipino. Ang masakit, sa halip na ito'y magamit ng wasto para sa kapakanan ng bayan, edukasyon, kalusugan, infrastruktura na may tunay na silbi, may bahagi pa ring nauwi sa bulsa ng iilan. Magkano na nga ba ang utang ng Pilipinas ngayong 2025? At ano ang kinalaman ng flood control corruption? Mga kababayan, ilang beses na ba tayong binahan itong mga nakaraang buwan? Kahit ilang bilyon ang inilaan para sa flood control projects, river dredging, drainage upgrades at dike construction, bakit parang wala pa ring malinaw na pagbabago? At higit sa lahat, sino ang nagbabayad sa lahat ng ito? Yes, tayong mga taxpayers. Kaya ngayong Setyembre 2025, pag-uusapan natin ang isang napakalaking utang ng Pilipinas na umabot na sa trilyon. Oo, trilyon, hindi bilyon. Yan na ang kabuuang utang ng Pilipinas. Pero paano tayo umabot dito? At may connection ba ito sa mga controversial na proyekto gaya ng flood control? Bago tayo magpatuloy, paki-like at i-share muna ang ating video. Gaano kalaki ang utang ng Pilipinas ngayon? Ayon sa Bureau of the Treasury, nitong Hulyo 2025, umabot na ang utang ng Pilipinas sa 17.56 na bilyong piso. Noong Hunyo, nasa 17.27 bilyon pa lang tayo. At kung babalikan pa natin noong Marso, nasa 16.68 bilyon lang. Ibig sabihin, mahigit 800 bilyong piso ang nadagdag sa loob ng 6 na buwan. Ang forecast ng gobyerno para sa buong 2025 ay 17.36 na bilyon. Pero ngayong Setyembre, mga kababayan, lampas na tayo doon. Tinatayang nasa 17.5 hanggang 17.6 na trilyon piso na. Sa kabila ng lumulobong utang ng Pilipinas, ni hindi man lang nakokonsensya ang mga corrupt na politiko. At bawat pisong idinadagdag dito ay may katumbas na pawis at buwis ng bawat Pilipino. Ang masakit, sa halip na ito'y magamit ng wasto para sa kapakanan ng bayan, edukasyon, kalusugan, infrastruktura na may tunay na silbi, may bahagi pa ring nauwi sa bulsa ng iilan. Bakit walang konsensya? Dahil sa isang sistemang matagal ng may ugat ng patronage politics, palakasan at mabagal na hustisya, maraming politiko ang naniniwalang ligtas sila sa pananagutan. Kahit mabunyag ang anomalya, madalas na uuwi lang sa investigasyon, press release o pansamantalang pagsisibak pero bihira ang tunay na napaparusahan. Para sa kanila, ang utang ay parang malabo at malayong problema dahil hindi sila ang direktang nagbabayad tayo, ang taumbayan at ang susunod na henerasyon ang pumapasan. Habang sila'y komportable, kumikita mula sa overpricing, ghost projects at pabor-pabor na kontrata, ang mga ordinaryong Pilipino naman ay nagtitiis sa mataas na buwis, kulang na serbisyo at pangakong paulit-ulit. Ang pinakamalaking insulto, ang pondo para sa mga proyektong mahalaga tulad ng flood control na dapat nagliligtas sa buhay at ari-arian ay nagiging kasangkapan para sa pangungurakot. Ang dapat sana'y depensa laban sa sakuna, nagiging dahilan pa ng dagdag na pasakit dahil sa pagkakautang na walang kapalit na maayos na resulta. Kung walang pananagutan, walang tunay na pagbabago. Kaya mahalaga ang transparency, public pressure, at aktibong partisipasyon ng mamamayan para matigil ang ganitong uri ng katiwalian. Bakit lumalaki ang utang? Maraming dahilan kung bakit patuloy ang paglobo ng utang. Una, debt servicing. Malaking bahagi ng pambansang budget ang napupunta lang sa pagbabayad ng interes at principal ng dating utang. Ikalawa, mga infrastruktura at disaster response projects. Kabilang dito ang mga controversial na flood control programs. Ikatlo, regular government spending. Sweldo, subsidies, social programs, at iba pa. Walang masama sa pangungutang kung ito'y nagagamit ng tama. Para sa growth, para sa tao. Pero, paano kung may nasisingit na katiwalian? Kung napapansin nyo tuwing tag-ulan, laging laman ng balita ang mga substandard flood control projects. May mga kontrata raw na sobra ang presyo,
may ghost projects, may mga proyekto pang ilang ulit ginagawa pero laging sira. Mga ulat ngayong taon, may ilang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon pero hindi pa rin umaabot sa intended beneficiaries. Ang mas masakit, utang ang ginamit para pundohan ang ilan sa mga ito. So kung may nawawala sa pondo, ibig sabihin, hindi lang nasasayang, kundi pinapasa pa sa atin at sa mga susunod na henerasyon bilang utang. Ang tanong, ano ang epekto nito sa atin? Una, mas mataas na buwis sa hinaharap para mabayaran ang lumulobong utang. Ikalawa, mas maliit na budget sa edukasyon at kalusugan dahil mas malaki ang debt payments. Ikatlo, mabagal na pag-unlad dahil mas kaunti ang pondo para sa mga proyektong may tunay na pakinabang. At kung patuloy ang katiwalian, parang kaaway ang sariling sistema. Pinapasan natin ang gastos pero hindi natin nakikita ang resulta. Hindi ito para manira ng gobyerno, mga kababayan, kundi para magmulat. May mga ahensya at leader na nagsusumikap linisin ang sistema pero kung hindi natin pagbabantayan, baka tuluyan na tayong malubog. Ano ang pwede nating gawin? Maging mapanuri sa mga proyekto sa inyong lugar. I-report ang anomalya kung may nakikita kayo. Suportahan ang transparency measures at huwag palampasin ang mga usaping tulad ng flood control, corruption. Kaya ngayon alam nyo na, 17.6 na trilyon na ang utang ng bansa ngayong Setyembre 22. Hindi ito simpleng numero sa papel. Bawat piso niyan ay may katumbas na buwis, pawis at sakripisyo ng bawat Pilipino. Sa Corruption Perceptions Index CPI 2024, ang Pilipinas ay nasa ika-114 sa 100 at 80 bansa na may score na 33 over 100. Mababa kumpara sa global average na 43, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang matagal ng suliranin sa katiwalian na nakaugat sa malalaking kaso ng corruption at iba pang issue sa procurement, infrastructure at budget mismanagement na kinasasangkutan ng ilang politiko mula lokal hanggang pambansang antas. Bagamat may mga reforma at anti-corruption programs, madalas itong hindi na ipatutupad ng mahigpit at kulang sa accountability. Dagdag pa rito, ang kultura ng palakasan, patronage politics at mahinang transparency ay nagpapabagal sa pag-angat ng tiwala ng mamamayan at mga negosyante. Sa kabila ng mga kasong ito, iilan lamang ang tunay na napaparusahan habang marami ang nakalulusot dahil sa mabagal na hustisya at impluwensya sa sistema. Kung gusto natin na maging mas malinis ang ating sistema, kailangan nating magsimula sa transparency, accountability, at tamang edukasyon. Ano sa tingin mo? Posible kaya na balang araw ay mapasama rin ang Pilipinas sa bansang hindi corrupt? I-comment mo naman sa ibaba. Sa tingin mo ba may epekto ang flood control corruption sa lumulobong utang ng bansa? I-komento mo sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat at God bless.